Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1551. Gayunpaman, kung ano ang hindi niya nakita ay ang mga ugat na bumagsak sa labas ng lupa sa ilalim niya sa oras na iyon. Ang mga ugat ay matalim tulad ng mga sibat at mabilis tulad ng pag-iilaw, tumagos sila sa kanyang katawan mula sa ibaba. Ang elder ng pamilyang Lucas ay tumitingin sa kanyang punctured na katawan, dugo na dumadaloy sa kanyang bibig. Tumingin siya ng isang huling pagtingin sa kakaibang bola ng bato na isang maikling distansya lamang ang layo sa kanya at hininga ang kanyang huling hininga. Ano ang She**T? Ang pangalawang nakatatanda, namatay ang pangalawang nakatatanda. Panipi. Ang pinuno ng pamilyang Lucas ay hindi makapaniwala kung ano ang kanyang nasaksihan, nanlaki ang kanyang mga mata na kasing laki ng mga saucer at ang kanyang mukha ay namula. Stall ang mga taong ito. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal ay hindi malayo kay Jackie at sa grupo, at sinimulan nila ang paglulunsad ng mga pag-atake sa Jackie at sa grupo. Patayin silang lahat. Dalawang partido na agad na nakikibahagi sa mga laban, ito ay magulong. Ilang beses na nag-flick si Jackie sa kanyang hindi kapani-pani walang mabilis na bilis. Ang taybak sa kanyang pagkakahawak, kasabay ng kanyang bilis ng kidlat ay naging mas matalim at mas malakas. Sa ilang mga swings, ang mga sanga ng puno sa harap niya ay tinadtad. Gayunpaman, ang sinaunang puno ay tila matalino sa espiritual. Matapos malaman ang kapangyarihan at lakas ni Jack, ang sinaunang puno ay bumaril ng higit pang mga sanga patungo kay Jack, na umaatake sa kanya. Malamig na sumingit si Jackie, at pagkatapos ay iniksyon niya ang higit pang enerhiya ng chi sa taybak, na kung saan pagkatapos ay naging mas napakalaki, at ang enerhiya ng chi na nakapalibot dito ay naging mas matindi at mas agresibo. Blade Wave. Sa pamamagitan ng isang swing ng kanyang braso, ang mga alon ng pag-atake ng chi sa form ng taybak ay pinalayas, at tulad ng mga alon, dumaloy sila at marahas patungo sa harapan. Ang mga sanga ay makapal na nakaimpake, ngunit naputol sila sa pag-atake ni Jack. Ang view sa harap ni Jackie ay agad na lumiwanag habang ang mga sanga ay hindi na humaharang sa view. Si Jackie ay napakabilis. Sumugod siya patungo sa harapan, habang ang mga sanga ay nagmula sa lahat ng direksyon, na umaatake kay Jackie mula sa bawat posibleng anggulo. Blade Wave. Hindi tumigil si Jackie. Ang isa pang alon ng pag-atake ng aura ng taybak ay binaril. Ang nakapalibot na lugar ay muling nilagyan ng pag-atake. Ilang beses pang nag-flick si Jackie at sa wakas, dumating siya bago ang malaking bola ng bato at hinawakan ito gamit ang kanyang kamay. Ano ang F***? Ang lakas at labanan ng brat na ito ay napakalakas. Ang isang pulutong ng mga tunay na Diyos na mga piling tao ay hindi maaaring makalapit sa bato dahil sa sinaunang puno, hindi nabanggitin kahit na kunin ang bato. Hindi ko inaasahan na ito si Jackie na ito ay malakas at pinamamahalaang makuha ang bato. Panipi. Matapos masaksihan ang tunay na lakas at kapangyarihan ni Jack, si Alejandro ay nasa isang kumpletong estado ng sorpresa. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan na palayasin ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal. Sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang palad, itinago ni Jackie ang bola ng bato sa kanyang martial singsing, at pagkatapos ay may isa pang swing ng kanyang taybak, sumabog siya sa gitna ng sinaunang puno. Isang malakas na pagsabog ang sumigaw sa kagubatan, ang sinaunang puno ay nahati sa nakakatakot na pag-atake ni Jack. Ang sinaunang puno ay nahati sa kalahati at nahulog sa lupa, walang buhay kasama ang mga sanga at ugat. Bagaman ang mga sinaunang puno ay sa wakas ay namatay, ilang segundo bago ang pagkamatay nito, maraming libo-libong mga piling tao ang namatay sa ilalim ng mga sanga at ugat nito. At sa kanila, maraming mga piling tao ang may lakas ng tunay na antas ng Diyos. Inalis na ni Jackie ang bola ng bato sa kanyang martial singsing. Ang bawat tao ay dapat tumigil sa pakikipaglaban upang makuha ang bola ng bato ayon sa kasunduan. Ngayon, sumali tayo sa aming mga puwersa at labanan ang mga kaaway na ito sa harap natin. Panipi. Sa sandaling nakita ni Nash na nakuha ni Jackie ang bola ng bato, mabilis niyang ibinigay ang utos sa mga alyansa. Ngunit, sa loob, siya ay sumabog sa kagalakan. Ang ilang mga alyansa ay nagagalit sa kanilang mga puso, ngunit naintindihan nila na kailangan nilang magkaisa noon. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang sitwasyon ay hindi mahusay pagkatapos ay napapaligiran sila ng tonelada ng mga tao. Kabanata 1552. Lahat ay nagtitipon, huwag magpanik. Hindi marami sa kanila ang tunay na antas ng Diyos. Panipi. Itinuro ni Jackie nang malakas nang napansin niya na ang ilang mga tao ay nagpanik. Matapos marinig si Jack, maraming mga mandirigma ng alliances ang huminga ng isang buntong hininga, at nagsimula silang magtipon ng mas mabilis hanggat maaari.
Ang labanan ay nagpatuloy sa ilang sandali at ang bilang ng mga casualty ay umakyat sa ilang libong. Ang iba pang partido ay nagdusa ng ilang libong pagkamatay. Makalipas ang ilang minuto, natanto ng Master of the Hall of Divine Royal ang pinakamalaking issue sa kanyang grupo matapos labanan si Jackie at ang kanyang mga tao. Bagaman higit pa sa kanilang partido, si Jackie at ang kanyang mga grupo ay may higit pang mga mandirigma sa huli na yugto at yugto ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos. Karamihan sa kanyang mga tauhan ay nasa antas lamang ng demigod. Pagkatapos ay iniwasan niya ang kanyang kamay, gesturing sa kanyang mga tauhan upang itigil ang pag-atake, at palibutan si Jackie at ang kanyang mga grupo. Kayong mga tao mula sa mainland, kung paano ka maglakas loob na makialam sa aming teritoryo ng dagat. Mas masahol pa, sa Black Windy Island. Gusto mo bang mamatay? Ano man ang kayamanan o bato na nakuha mo ngayon, ibigay ito. Panipi. Isang matanda ng isang malaking angkan mula sa itim na maangin na isla ang tumayo at itinuro kay Jackie at ang iba na may isang mahusay na taybak sa kanyang kamay. Ang kanyang tono ay mayabang at agresibo. Tama siya. Mayroon ka lamang sa halos 180,000 kalalakihan na naiwan, at mayroon kaming halos 300,000 mga lalaki na kasama namin. Paano mo kami lalaban, ha? Ngayon, ibigay ang mga kayamanan, maaari naming isaalang-alang ang pagpapalam sa iyo lahat. Kung hindi, hindi namin iniisip ang pagpapadanak ng dugo at pagpatay sa bawat isa sa iyo ng mga mapahamak na panghihimasok dito. Panipi. Natawa si Elder Hartman. Ang master ng banal na Royal Hall, sa kabilang banda ay sumimangot. Talagang hindi niya maintindihan ang mga taong barbaric na ito mula sa mainland. Maya-maya pa, desperado silang sinusubukan na agawin ang bato mula sa bawat isa, ngunit natapos ang pagsali sa mga puwersa upang labanan laban sa kanila. Bukod dito, ang mga barbarian na ito ay nang-ahas na tumitig sa kanila ng galit para sa panghihimasok sa kanilang isla. Anong loika iyon? Bakit? Bakit hindi nila inisip na patayin ang binata na nakakuha ng bato? Ngunit mula sa paraan ng pag-atake ng ibang partido sa sinaunang puno upang makuha lamang ang bola ng bato, masasabi niya ng may katiyakan sa kanyang puso na ang bola ng bato ay malapit na nauugnay sa pagsira sa tunay na kaharian ng Diyos. Oh, sa katunayan, matagal ko nang nakilala na maraming mga aso ang nagtatakip sa likuran namin ng lihim. Sa sorpresa ng lahat, si Jackie ay hindi bababa sa kinakabahan kahit na siya at ang grupo ay napapaligiran ng napakaraming mandirigma. Napangiti siya ng malumanay at pagkatapos ay sinabi sa isang mahinahon na tono, ngunit, dapat nawala sa iyong inaasahan na magiging magkakaisa tayo sa loob ng maraming araw at hindi tayo nawala ng maraming tao. Bukod dito, hindi mo naisip na pagkatapos kong makuha ang kayamanan hindi lamang ang iba ay tumigil sa pag-atake, ngunit kami ay masyadong nagkakaisa upang labanan laban sa iyo, di ba? Panipi. Ang mga sulok ng bibig ng ibang partido ay kumikiskis nang hindi sinasadya ng marinig ang mga salita ni Jack. Kaya paano kung ito? Kayo ay napapaligiran ng napakarami sa atin, sa palagay mo maaari kang tumakas. Panipi. Ang guro ng Hall of Divine Royal ay sumasailalim sa isang malalim na tinig. Hahaha, nakakatawa. Mabuti hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo, ikaw at ang iyong mga kalalakihan ay mas mahusay na mawala. Tunay na mayroon kang bilang, ngunit ang pag-iisa at ang pangkalahatang katapangan ng labanan ay masyadong mahina kumpara sa atin. Wala kang maraming malakas na mandirigma tulad namin. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa palagay mo maaari mo ba kaming talunin? Panipi. Gayunpaman, si Jackie chuckled bilang kapalit. Dapat tayong bumalik sa ating lupain, kaya't lalaban tayo ng husto para sa ating buhay. Huwag mong sabihin sa akin na lalaban mo kami sa kamatayan lamang para sa isang bagay na hindi mo alam kung ito ay kayamanan. Panipi. Tama iyon. Ipaglalaban namin ang aming buhay. Huwag maliitin sa amin. Hindi madali para sa iyo na talunin kami. Panipi. Si Daniela at ang iba pa ay sumigaw ng magkakaisa, tono ng matalim at agresibo. Pagkatapos ng lahat, kung maaari nilang gawin ang ibang partido na magbigay daan sa kanila, natural itong maging isang mas mahusay na ideya, dahil hindi nila kailangang magbayad ng isang hindi kinakailangang presyo ng pagkawala ng kanilang mga kalalakihan. Hey! Pumunta ka! Oo naman! Panipi! Ang guro ng Hall of Divine Royal ay tumawa ng malakas. Gayunpaman, dapat mong ibigay ang bagay na iyon sa amin, kung hindi man, hindi iyon para sa amin na palayain ka. Kailangan nating agawin ito mula sa iyo. Panipi. Kabanata 1553. Ano sa palagay mo na hindi kami nagkakaisa? Kayo ay isang rabble lamang ng maraming pamilya. Bagaman mayroon kaming mga kalalakihan mula sa iba pang mga powerhouse sa loob ng teritoryo ng dagat na ito, nasa ilalim sila ng Hall of Royal Divine at nagtutulungan sa amin. Kami ay tulad ng isang malaking pamilya.
Kaya, aling partido ang sa palagay mo ay mas nagkakaisa sa kasong ito? Sa amin o ikaw? Si Elder Mosley ay naharang at tumugon ng labis. Yeah, brat, isipin mo ito ng mabuti. Kung ibigay mo sa amin ang bola ng bato, maiiwasan mo ang hindi kinakailangang pagkamatay ngunit kung hindi ka. Inaanyayahan mo ang problema sa iyong pangkat. Panipi. Matapos maisip ang bagay na ito, ang Master ng Hall of Divine Royal ay sinasadyang naghasik ng pagtatalo sa gitna ni Jackie at ng kanyang mga kaalyado sa pamamagitan ng pagsasabi, makinig, ang mga pamilya maliban sa brat na ito na may bato ay maaaring umalis sa lugar na ito. Hahayaan ka naming pumunta dahil hindi mo pa nakuha ang kayamanan. Hindi mo na kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay upang manatili sa brat na ito. Siyempre, kung ang pamilya ng brat na ito ay nais na umalis din, maaari mo, hahayaan ka naming pumunta din. Panipi. Tama. Ang iba pang mga pamilya ay maaaring umalis sa lugar na ito, hindi ka pa nakakakuha ng kayamanan. Ang mga hindi nakakuha ng kayamanan ay maaaring umalis, hindi mo na kailangang mamatay dito kasama ang brat na ito. Panipi. Pumasok si Elder Locke at sinuportahan agad ang kanyang Panginoon. Naniniwala siya na sa sandaling napatunayan nila ang iba pang mga pamilya at binigyan sila ng pagkakataon na mabuhay, ang pagkakaisa sa kanila ay tiyak na maaapektuhan. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mula sa parehong pamilya at karamihan sa oras na ang mga tao ay nakatagpo ng ganitong sitwasyon, mas gugustuhin nilang manatiling buhay. Tulad ng para sa pamilya ng brat na iyon, hindi marami sa kanila. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung hayaan nila silang umalis o hindi, dahil mamamatay sila pa rin pinatay sila o ng mga halimaw na hayop sa kagubatan. Gayunpaman, hindi nila alam ang kasunduan sa pagitan ni Jackie at ng mga pamilyang ito. Kung walang ganoong kasunduan, iniwan ng mga pamilyang iyon si Jackie at ang kanyang pamilya. Dahil sa naunang kasunduan na kasama ni Jackie ang iba pang mga pamilya, na kung saan, kung mayroong anumang pamamaraan mula sa kayamanan, ang taong nakakuha ng kayamanan ay ibabahagi ito sa iba. Sa ganitong paraan, ang lahat ay maaaring magkaroon ng lasa ng benepisyo, ipinahiwatig din nito na ang bawat pamilya ay may pagkakataon na makuha ang mga pakinabang ng bola ng bato. Kaya, paano nila isusuko ang napakagandang pagkakataon? Ano ang hayo? Wala sa kanila ang umaalis. Panipi. Makalipas ang ilang oras, hindi isang tao ng ibang partido ang may balak na umalis, lahat sila ay tumayo at walang naiwan sa eksena. Ang sitwasyon ay nagtataka sa mga tao ng Hall of Divine Royal. Hey! Natatakot ako na hahayaan ka namin ngayon. Si Jackie chuckled smugly, mahigpit na hinawakan niya ang tayback sa kanyang kamay at itinuro ito sa harap. Lahat, makinig. Dahil tumanggi silang umalis sa aming paraan, lalaban natin sila, talunin sila, at papatayin sila, hanggang sa maunawaan nila na hindi tayo makakasama. Panipi. Patayin. Ang lahat ng mga alyansa ay sumigaw ng magkakaisa, na parang sila ay nai-motivation ng masigasig at masigasig na aura na inilabas ni Jack. Patayin silang lahat. Ang Panginoon ng Hall of Divine Royal ay nagtago ng kanyang mga ngipin at inutusan ang kanyang mga tauhan ng malakas. Nag-aatubili siyang lumaban sa ibang partido, pagkatapos ng lahat, kahit na nanalo siya sa labanan, ang pagkawala ay magiging napakahusay na madala. Ngunit kapag naisip niya ang bola ng bato na ang tanging paraan upang masira sa panghuli antas ng Diyos, ang tukso na iyon ang nagpakalat sa kanyang mga ngipin at ibigay ang utos. Parehong partido ay nagmamadali patungo sa bawat isa at nakipaglaban ng husto. Ang nakakatakot na tunog ng pakikipaglaban, muli, tinusok sa pamamagitan ng nakapangangilabot na itim na maangin na isla. Swoosh! Gamit ang pinong tayback sa kanyang kamay, lumipad si Jackie sa harap ni Elder Hartman sa isang flash. Sa pamamagitan ng serye ng pagsigaw at pagsigaw ng ilang sandali, masasabi ni Jackie kung alin sa mga taong ito mula sa Hall of Divine Royal na gaganapin ang mahalaga at makapangyarihang posisyon sa kanila. Kung pinamamahalaang niyang patayin ang ilang mga tao na may lakas ng rurok ng tunay na antas ng Diyos, ang ibang tao sa kabilang banda ay natural na matakot. Sa oras na iyon, ang kanilang moral ay maaapektuhan. Bukod dito, wala silang maraming tao na may lakas ng tunay na antas ng Diyos. Kaya, sa huli, sila ay matalo ng lubusan. Walang saysay na magkaroon ng mas maraming mga tao kaysa sa iilan na may tunay na lakas at kapangyarihan. Kabanata 1554. Hahaha. Binata, ako ang kanang kamay ng ating Panginoon. Sa palagay mo maaari mo ba akong patayin dahil lang sa sinabi mo? Pangarap, pump. Panipi. Si Elder Hartman ay sumigaw kay Jackie Sassoli. Hindi ba ito nakakatawa para sa isang hindi kilalang brat tulad ni Jackie na hampasin sa kanya? Hindi kalimutan na si Jackie ay mas bata kaysa sa kanya. Sa makatuwid, hindi lamang siya ay hindi natatakot kay Jack, ngunit natawa rin siya sa kanya dahil sa pagiging knave.
Kahit na siya ay sumabog sa kagalakan at kaguluhan sa kanyang puso. Ang kakaibang bola ng bato na iyon ay nasa kamay ni Brat na iyon, kung pinamamahalaang niyang patayin ang Brat na ito at sakupin ang kanyang martial singsing, kung gayon ang bato na bola ay magiging kanya. Napakagandang pagkakataon. Walang mapapansin na kinuha niya ang martial singsing ni Jack matapos niyang patayin siya dahil ang lahat ay abala sa pakikipaglaban at pag-iwas sa mga kalaban, walang sino man ang malayang panoorin ang kanyang bawat hakbang. At siya lamang. Kinakailangan na patayin ang Brat na iyon, panatilihin ang kanyang singsing, at magpanggap na lumaban ng kaunti, pagkatapos ay makatakas mula sa labanan hanggang sa labas ng kagubatan. Plano niyang maghanap ng isang lihim na yungib at pag-aralan ang kakaibang bola ng bato. Paano kung siya ay maswerte upang matuklasan ang pamamaraan upang masira sa tunay na lupain ng Diyos, at dahil doon, nasira niya ang tunay na kaharian ng Diyos. Pagkatapos siya ay magiging master ng Hall of Divine Royal. Siyempre, kung hindi niya natuklasan ang anumang bagay mula sa bola ng bato, pagkatapos ay babalik siya sa Hall of Divine Royal at sabihin sa lahat na natatakot siya na ang ibang partido ay hahabol sa kanya at agawin ang martial singsing, sa gayon kaya niya iwanan lamang ang larangan ng digmaan gamit ang singsing at itago muna sa ibang lugar. Ang tunog na ito ay makatwiran at lohikal. Ang mga mata ni Elder Hartman ay halos hindi maitago ang kanyang kasiyahan at kaguluhan sa naisip niya. Sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang palad, isang taybak ang lumitaw sa kanyang kamay at iniksyon niya ang chi energy sa kanyang taybak. Isang tool na pangitaas na grade. Agad na nagniningning ang mga mata ni Jack sa sandaling nakita niya ang taybak sa kamay ng nakatatanda. Nag-on ang kanyang kalooban. Kung nagawa niyang makuha ang taybak na ito mula sa kanyang kamay, pagkatapos ay makakakuha siya ng isa pang hindi kapani-paniwalang kayamanan. At hahayaan niya na gamitin ng kanyang ama ang masarap na taybak na iyon. Iyon ay dapat na madagdagan ang pangkalahatang katapangan ng labanan at lakas ng kanyang pangkat. Oh, Brat, iniisip mo ba na agawin ang aking pangitaas na espiritual na armas? Well, humihingi ako ng paumanhin na hindi mo magagawa iyon, sa halip, kukuha ako ng espiritual na sandata na nasa iyong kamay. Panipi. Tumawa si Elder Hartman. Napapikit ang hilt ng kanyang taybak, tinadtad niya si Jack. Habang siya ay tinadtad patungo sa harapan gamit ang kanyang taybak, isang malaking halaga ng enerhiya ng chi na nakalaan at nabuo ang isang malaking isda. Ang malaking isda pagkatapos ay sisingilan kay Jackie ng buong bilis. Wow! Ito ang aking unang pagkakataon na makita ang gayong martial technique. Ang pag-atake ng Big Fish Chi ay hindi mukhang malakas. Ngunit dahil ito ay maliliit, ang epekto ng pagbangga ay magiging napakalaking din. Kung ang isa ay mahit ng higanteng isda na ito, ang matinding pinsala ay tiyak na hindi maiiwasan. Swoosh! Si Jack, din, tinadtad patungo sa harapan gamit ang kanyang taybak. Sa isang sulyap ng isang mata, ang isang aura ng taybak sa loob ng isang makapal na chi aura casing ay nabuo, na lumilikha ng isang nakakatakot na pag-atake. Ito ay bumagsak na parang isang arko ng ilaw. Hindi mo rin nais na gumamit ng anumang martial technique. Sa palagay mo ba ang isang slashing na pag-atake ay makakagawa ng anumang pinsala sa higanteng isda? Ano ang isang Nate Brat ka? Panipi. Si Elder Hartman ay sumigaw nang makita ang tila mahina na pag-atake ni Jack. Hindi siya masaya sa kaunting. Paano ito titingnan sa kanya ng Brat sa pamamagitan ng paghahagis ng ganitong mahina na pag-atake? Boom! Gayunpaman, sa susunod na segundo, si Elder Hartman ay ganap na nakatali sa dila. Ang malaking isda na itinapon niya ay ganap na nawasak sa pag-atake ni Jack. Bukod dito, ang pag-atake ni Jack ay hindi napapagod sa pamamagitan ng kanyang malaking isda, ang natitirang-tira ng pag-atake ni Jack ay diretso sa kanya. Walang paraan ng freakang. Ang aking isda ay nawasak, ganyan lang. At, panipi. Si Elder Hartman ay walang pakiramdam ngunit bulag na pagkabigla at takot ngayon, nanlaki ang mga mata niya, at bumagsak ang kanyang panga sa lupa. Hindi rin gumamit si Jackie ng anumang kasanayan sa martial, ito ay isang casual na pag-atake lamang ng kanyang. Paano masisira ng isang casual na pag-atake ang kanyang malaking isda? Si Elder Hartman ay sumuntok sa harap muli, pagkatapos ay pinamamahalaan niya upang sirain ang natitirang kapangyarihan ng pag-atake ni Jack. Ang mga pahiwatig ng solemness at kadiliman ay lumitaw sa kanyang mga mata habang tinitigan niya ang binata sa harap niya. Well, tila tulad ng kanang kamay ng Master of Divine Royal Hall ay hindi kasing lakas ng pag-angkin niya. Panipi. Si Jack, na nahawakan na ang sitwasyon, alam ang antas ng labanan ng katapangan ng nakatatanda, na muling binagsak ang kanyang taybak at sumabog patungo sa nakatatanda, ang kanyang ngiti ay malamig at makasalanan. Kabanata 1555. Gayunpaman, sa oras na ito, si Jackie ay nagtapon ng isang mas malakas na pag-atake kaysa sa dati. Gumamit siya ng isang martial technique burn chop. Hindi.
Si Elder Hartman ay hindi naglakas loob na slack sa kaunti. Agad siyang nagsagawa ng isang mas malakas na pamamaraan ng martial ng kanyang. Gayunpaman, ang kanyang martial technique ay tulad ng isang fly buzzing sa paligid ng ulo, mahina at mahirap. Ang pamamaraan ay hindi mapigilan ang pag-atake ni Jackie at ganap na nasira. Samantala, ang nasusunog na chop ni Jack ay nagdala pa rin ng maraming natitirang lakas, diretso sa kanya. Si Elder Hartman, na walang oras upang maisakatuparan ang pangalawang pamamaraan sa oras, agad na nagsumite ng isang kalasag ng aura upang isama ang kanyang sarili sa Center for Protection. Gayunpaman, ang manipis at nanginginig na aura na kalasag ay hindi makatiis sa nakakatakot na pag-atake. Tumagal lamang ito ng isang segundo bago nawasak ang kalasag, at ang pag-atake ay diretso na nakarating sa kanyang dibdib na itinapon siya ng ilang metro. Si Elder Hartman ay lumipad paatras ng walang ingat tulad ng isang saranggola na may isang sirang string bago hinagupit ang lupa ng mabigat at dumura ang mga bibig ng dugo. Sa pamamagitan ng kanyang mga binti na diretso at tumigas ang kalamnan, namatay siya ng ganyan. Walang F***ing way. Elder. Namatay si Elder Hartman, namatay na ganyan. Panipi. Maraming mga mandirigma ng tunay na antas ng Diyos, na tumayo sa malapit at nasaksihan ang nakapipinsalang pagkamatay ni Elder Hartman, ay natakot sa talampakan ng kanilang sapatos. Ang takot at takot ay pinalaki sa loob nila na halos hindi sila makapagsalita ng maayos. Pagkatapos ng lahat, sa Hall of Divine Royal, bukod sa Hall Master, Elder Hartman, Elder Mosley, at Elder Locke ay itinuturing na pinakamalakas na martial practitioner sa kanila. Gayunpaman, ang isang malakas na manlalaban tulad ni Elder Hartman ay hindi tumagal ng higit sa kalahating minuto sa labanan, at pinatay ng ibang partido. Ang agwat ng lakas at kakayahan ng labanan sa pagitan nila at ng iba pang partido Jackie at ang grupo ay napakalawak ng malawak. Lumipad si Jackie patungo sa katawan ni Elder Hartman, tinanggal ang kanyang martial singsing, at itinago ang nasa itaas na great sword sa kanyang sariling martial singsing. Ang kayamanan ng Tayback na iyon ay isang bihirang sandata at dahil hindi tinalakay ni Jackie at ang alliances ang pamamahagi ng kayamanan at kalakal matapos makuha ang bola ng bato, inilaan niyang panatilihin muna ang bihirang sandata na ito. Swoosh! Sa isa pang flicker, dumiretso si Jackie para sa Elder Locke. Tulad ng pagsabog ni Elder Locke ng isang manlalaban ng huli na antas ng Diyos, nakita niya si Jackie na lumilipad papunta sa kanya. Hindi man niya pinamamahalaang upang tamasahin ang maikling matagumpay na sandali, ngunit si Jackie ay dumating na sa kanya. Siya ay nakuha. Ang brat na ito ay hindi nakikipaglaban kay Elder Hartman isang sandali lamang. Bakit napunta sa tabi niya ang brat na ito? Si Elder Locke ay nag-isip ng husto. Nang igulong niya ang kanyang ulo at natagpuan na si Elder Hartman ay nakahiga sa lupa ng walang buhay, ang kanyang mukha ay agad na nahulog. Bumagsak siya sa bagong natutunan na katotohanan. Si Elder Hartman ay pinatay ng brat na ito. Sa ganitong maikling panahon. Bukod dito, ang kanyang katapangan ng labanan at lakas ay halos kapareho ng Elder Hartman's, kaya paano siya magiging isang tugma para sa brat na ito? Elder Mosley, halika at tulungan mo ako. Ang brat na ito ay lubos na malakas. Hindi ako tiwala sa pakikitungo sa kanya ng aking sarili. Ipaglaban natin siya at papatayin siya. Panipi. Sumigaw si Elder Locke sa direksyon ni Elder Mosley. Ang kanyang mga mata ay naayos kay Jackie na may isang madilim na ekspresyon na nakasulat sa buong mukha niya. Moherf *Sacker. Hindi ko rin mapigilan. Marami silang tunay na mga lumalaban sa antas ng Diyos sa kanilang panig. Dalawa sa kanila ang nakikipaglaban sa akin ngayon. Panipi. Si Elder Mosley ay pinapawisan ng labis. Napapaligiran siya ni Nash at Kenneth. Malapit na siyang bumagsak. Agad na tumingin si Elder Locke sa tabi ni Elder Mosley nang marinig niya ang kanyang sigaw. Siya ay nai-render. Malinaw silang walang tugma para sa kanila sa mga tuntunin ng tunay na paglilinang ng Diyos. Bukod dito, ang mga laban sa pagitan ng iba ay malinaw na nagpakita na ang kanilang mga kalalakihan ay hindi na maaaring humawak pa, at ang bilis ng kanilang mga kalalakihan na bumagsak at namamatay ay mas mabilis kaysa kay Jackie at ng kanyang grupo. Kabanata 1556. Mapahamak, ang tunay na mga mandirigma ng antas ng Diyos sa kanilang panig ay napakalakas lamang. Si Matthew ang master ng banal na hari ay nakatingin sa sitwasyon at ang kanyang mukha ay naging hindi wasto. Sina Lana, William, at Ethan, bagaman sila ay nasa maagang yugto lamang ng tunay na kaharian ng Diyos, ang kanilang lakas at kakayahan ng labanan ay sapat na upang talunin ang ilang mga unang yugto ng tunay na mga lumalaban sa antas ng Diyos. Mahirap lamang na mapugutan ang 3 taong ito. Boom! Sa kabilang panig, pinasyahan ni Jackie si Elder Locke ng walang oras. Ang Hall of Divine Royal ay nawala ang isa pang malakas na manlalaban. Damat! Nawala kami ng halos 50,000 kalalakihan, at ano ang F***sake?
Ang mga casualty ng ibang partido ay mas mababa sa 10,000. Kung magpapatuloy ito, ang bilis ng mga tao na namamatay sa aming panig ay tataas lamang. Panipi. Pinag-aralan ni Elder Mosley ang kasalukuyang sitwasyon at natanto na kahit na naipalabas nila ang mga ito ng 100,000 sa simula, ang agwat ay nagiging mas maliit at mas maliit. Ang kanilang kalamangan sa labanan na ito ay mabilis na kumukupas. Nawalan pa sila ng maraming malakas na mandirigma tulad ni na Elder Hartman at Elder Locke. Ang sitwasyon ay lalala para sa kanila kapag ang tunay na antas ng mga mandirigma ng Diyos sa tabi ni Jack ay hindi na nasakop. Ibabalik nila ang kanilang mga target sa kanilang mga demigod-level fighters. Sa kasong ito, ang banal na Royal Hall ay magdurusa ng mas malaki at mas matinding pagkawala kaysa sa dati. Master, hindi ito maganda. Tumakbo, kailangan nating tumakas. Lubos silang malakas. Dapat mayroong maraming napakalakas na mandirigma sa kanilang koponan. Bukod sa brat na iyon, siya ay malubhang makapangyarihan. Maging sina Elder Hartman at Elder Locke ay pinatay sa kanya ng ganyan. Panipi. Kinuha ni Elder Mosley ang kanyang mga ngipin, nilamon ang kanyang pagmamataas, at lumipad sa isang mahabang distansya palayo sa larangan ng digmaan bago niya binalaan si Mateo. Damat. Nag-aatubili si Mateo na sumuko, ngunit ano pa ang magagawa niya? Sa ganitong sitwasyon, alam niya na kung magpumilit siya, mawawala siya sa buong bulwagan. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Bukod dito, ang binata na iyon, na si Beastard, ay pumatay sa parehong Elder Hartman at Elder Locke sa loob ng ilang minuto, at kung ang Beastard na iyon ay dumating sa kanya, tiyak na wala siyang tugma para sa kanya. Retreat. Lahat, umatras. Panipi. Inihayag ni Matthew ang kanyang kamay, na gesturing ang lahat na umatras. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang wisp ng chi, gulong sa paligid at naging isang anino, tumakas sa malayo. Tumakbo. Kahit na ang kanilang master ay tumakas, ano ang tungkol sa mga underlings ng Hall of Divine Royal? Hindi na sila nag-uudyok na lumaban. Isa-isa, tumakas sila sa eksena tulad ng mga ants na tumatakbo palayo sa isang droplet ng tubig magulo at nakakalat. Swoosh! Shoo! Swoosh! Sumunod si Jackie, pumatay ng ilang mga piling tao na lumalaban sa antas ng tunay na Diyos mula sa Hall of Divine Royal, pagkatapos lamang ay tumigil siya sa pag-atake. Patayin! Hinabol at pinatay ng koponan ni Jack ang isa pang 10,000 kalalakihan nang makita nila ang mga taong ito ay nagsimulang tumakas. Hinabol nila pagkatapos ng pagtakas para sa ilang distansya. Tumigil ka sa paghabol. Sigaw ni Jackie. Ang ibang partido ay napakaraming tao. Matagumpay silang pumatay ng marami sa kanila, ngunit magduruse din sila ng mahusay na casualty kung magpapatuloy silang ituloy ang mga ito, kahit na mananalo sila sa wakas. Bukod, ngayon na si Jackie at ang iba pa ay pumatay ng maraming tao, lalo na ang mga malakas na mandirigma sa kabilang panig, ang ibang partido ay nakaranas ng matinding pagkalugi. Dahil ang kanilang layunin ay nakamit na, hindi na kailangan nilang ituloy ang ibang partido. Hahaha, Young Master Jack, ikaw ay tunay na kamangha-manghang makapangyarihan. Pinatay mo ang maraming malakas na mandirigma ng tunay na antas ng Diyos lamang. Napakalamig na. Panipi. Tinukso ni Kevin si Jackie habang siya ay lumipad sa kanya. Hayaan linisin ang larangan ng digmaan. Pagkatapos ay ipamahagi namin ang mga nasamsam ayon sa merito. Karamihan sa naiambag ni Jackie, kaya iminumungkahi kung hayaan siyang ipamahagi ang mga ito sa ibang pagkakataon. Ano sa palagay mo ang lahat? Panipi. Kabanata 1557. Iminungkahi ni Alejandro ang kanyang mga saloobin sa karamihan. Napakagandang ideya nito. Lahat tayo ay dapat magpasalamat kay Jackie sa oras na ito, kung hindi para sa kasunduan na ginawa ni Jackie para sumang-ayon kami bago pumasok sa kagubatan, nasa isang malaking gulo tayo, hindi kami magiging magkakaisa. At kung hindi tayo nagkakaisa, ninakawan tayo ng bola ng bato na iyon ng mga taong iyon. Panipi. Ang pinuno ng pamilyang Lucas ay sumakay sa kanyang ulo upang ipakita ang kasunduan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan na paalalahanan si Jack, Young Master Jack, kung ang bola ng bato na ito ay talagang paraan sa tunay na lupain ng Diyos at maaari itong magamit ng paulit-ulit, inaasahan namin na hindi makalimutan ng batang Master Jackie ang aming kasunduan. Biglang lahat ay tumitingin sa lahat na si Jackie na natatakot na panatilihin ito ni Jackie nang hindi ito ibinabahagi ayon sa kasunduan. Ngayon, ang puting pamilya ay nahawakan ang pangkalahatang sitwasyon. Mayroon lamang 5 mga tao na nakarating sa rurok ng tunay na lupain ng Diyos, at kabilang sa 5 ito, nanguna si Jackie sa listahan, maaari niyang labanan at pigilan ang maraming tao na may lakas ng rurok ng tunay na kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sarili. Sa makatuwid, ang pangkalahatang lakas at kakayahan ng labanan ng puting pamilya ay tumaas ng labis, maaari pa silang manalo laban sa sekta ng Cloud Sky.
Kung hindi para sa katotohanan na walang maraming mga mandirigma sa gitnang yugto o huli na yugto ng tunay na lupain ng Diyos sa puting pamilya, ang puting pamilya sekta ang puting pamilya ay hindi na kailangang matakot sa mga angkan na iyon. Mangyaring maging katiyakan. Kung natuklasan ko ang anumang bagay tungkol sa bola ng bato na ito, tiyak na makikipag-ugnay ako sa inyong lahat. Siyempre, kung pinapayagan lamang ng bola ng bato ang isang tao na masira sa panghuli antas ng Diyos, hindi ko magawa. Kahit ano pa, mangyaring patawarin mo ako sa pagiging walang kapangyarihan sa ganoong sitwasyon. Panipi. Tumingin si Jackie sa karamihan at sinabi sa isang seryosong tono. Sa pamamagitan ng paraan, para sa martial singsing ng mga namatay sa labanan na ito, dapat panatilihin ito ng mga tao ng parehong pamilya. Hindi ito maituturing na mga nasamsam ng digmaan. Ang mga nasamsam ng digmaan ay dapat na mga kayamanan sa loob ng martial singsing ng mga kalaban. Panipi. Matapos mag-isip ng ilang segundo, pagkatapos ay inihayag ni Jackie sa karamihan. Ang mga pamilya na pangatlong klase at pangalawang uri na nagduso ng malubhang pagkawala, ay nagpapasalamat kay Jackie sa pagiging maalalahanin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang mga pamilyang ito ay nawala ng maraming mga kalalakihan, at magiging hindi pata sa kanila kung kailangan nilang kunin ang kayamanan mula sa martial singsing ng kanilang mga patay na lalaki at ibahagi ito sa iba. Iwanan natin ang lugar na ito. Tama, kapag lumabas tayo, kailangan nating maging mabilis. Pagkatapos ng lahat, mas malapit tayo sa labas ng kagubatan, ang mas maliit na mga hayop na halimaw ay magkakaroon. Sa katunayan, ang mas mabilis na iniwan namin ang kagubatan, mas kapaki-pakinabang ito para sa amin. Panipi. Matapos makolekta ng lahat ang lahat ng pagnakawan, iminungkahi muli ni Jackie sa karamihan. Hindi yun problema. Ngunit, Young Master Jack, mayroon kaming kaunting mga tao na nasugatan sa labanan na ito, ano ang dapat nating gawin tungkol sa kanila? Dapat ba tayong makahanap ng isang lugar at hayaan silang mabawi mula sa kanilang mga pinsala? Panipi. Sumimangot si Shelby habang naglalakad siya kay Jackie at nagsalita ang kanyang pag-aalala. Malinaw na sa puso ng lahat, kasama na ang mga pinuno ng mga pamilya, nakita nila si Jackie bilang isang mahalagang tao, si Jackie ay malinaw na naging gulugad ng pangkat doon. Paano ito? Ang iba ay mag-iiwan sa kagubatan sa iba't ibang direksyon, at ang mga nasugatan ay sasakay kasama ang puting pamilya sa itaas ng lumilipad na tibak. Dapat silang magpahinga sa lumilipad na tibak at hayaan ang kanilang pagalingin ng mga sugat. Ito ay magiging mas ligtas na pumunta sa gitna. Kailangan nating iwanan muna ang madugong lugar na ito dahil ang amoy ng dugo dito ay tiyak na maakit ang maraming makapangyarihang mga hayop na halimaw. Panipi. Matapos kaming lumayo sa lugar na ito, makakahanap kami ng isang ligtas na lugar upang magpahinga. Pagkatapos ay magtatapos ulit kami bukas ng umaga. Panipi. Matapos maisip ang bagay na ito, iminungkahi ni Jackie sa karamihan. Si Jackie at ang iba pa ay umalis sa lugar na ito sa ilang sandali. Tama si Jackie tungkol sa mga hayop na halimaw. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa eksena, ang mga sangkawan ng nakakatakot at naghahanap ng dugo na mga hayop na halimaw ay lumipad sa madugong lugar at gumapang sa mga bangkay doon. Moherf * Sacker. Bakit sila napakalakas? Panipi. Sa kabilang panig, sa oras na ito, ang mga tao ng Hall of Divine Royal ay tumakas sa malayo. Pagkatapos ay nagtipon sila sa isang lugar matapos malaman na si Jackie at ang kanyang grupo ay hindi na hinahabol sa kanila. Ang isang malaking buntong hininga ng kaluwagan ay pinakawalan sa karamihan ng tao. Oo, lalo na ang binata. Napakalakas niya. Paano ang isang binata na katulad niya ay napakalakas? Ito ay ganap na hindi makatwiran. Panipi. Si Elder Mosley ay nagsabi ng hopefully, ang kanyang puso ay nakalulumbay. Kabanata 1558. Elder Mosley, ano ngayon? Ang ibang partido ay hindi ibibigay ang bola ng bato. Gayon din sila ay nagkakaisa, at hindi natin sila matatalo. Anong gulo? Panipi. Bumaba si Mateo sa mga dumps at hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa isang mata ng mata, nawalan siya ng higit sa 50,000 kalalakihan, kasama ang mga namatay bago ang labanan kasama si Jackie at ang kanyang mga grupo, siya ay nasa A. Malaking pagkawala ngayon. Mas masahol pa, ang mga malalakas na tao tulad ng Elder Locke at si Elder Hartman ay pinatay din ng ibang partido. Siya ay tunay na wala sa mga ideya. Bamantong hininga. Wala na kaming ibang paraan. Nawala namin ang napakaraming kalalakihan, at ang mga nakaligtas sa matigas na labanan ay nakaranas din ng mga pinsala. Kahit nasusundan natin sila ngayon, hindi lang tayo tugma para sa kanila. Hindi sa banggitin ay walang pakikipaglaban sa moral o espirito sa gitna natin. Kaya, sa ngayon, maaari lamang nating itigil ang pansamantalang pag-atake.
Panipi. Si Elder Mosley ay nakatingin sa karamihan ng tao at nanginginig ang kanyang ulo na walang magawa sa dulo. Ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pansamantalang. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na may paraan pa rin, isang pag-asa, para makuha namin ang bola ng bato? Panipi. Agad na naiilawan ang mga mata ni Mateo nang marinig ang mga salita ni Elder Mosley. Ang bola ng bato na iyon ay malinaw na mahalaga, kaya't ang mga taong iyon mula sa ibang mga pamilya ng mainland ay hindi nais na mahulog sa aming mga kamay ang bato. Marahil, naisip nila na kung ang bola ng bato ay nasa kamay ng brat, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na makuha ito mula sa kanya sa sandaling makarating sila sa mainland. At kung ang bola ng bato ay kasama namin, hindi magiging madali para sa kanila na kunin ito. Panipi. Tumahimik si Elder Mosley ng ilang segundo bago magpatuloy, kaya, sa palagay ko na kung bakit sila ay nagkakaisa ng una at hindi nahulog para sa aming pamamaraan ng paghahasik ng Discord sa kanila. Sa halip ay nagpasya silang manatili. Panipi. Oo, tama ka. Buntong hininga. Wala nang ibang paraan ngayon, di ba? Ang bola ng bato na iyon, ang higit na nag-aatubili na isusuko nila ito, mas naramdaman kong ang bola ng bato ay ang daan patungo sa tunay na kaharian ng Diyos. Panipi. Sinabi ng Master ng Hall of Divine Royal na may buntong hininga. Master, ito ang iniisip ko. Ang bawat tao ay dapat bumalik sa pahinga muna, at pagkatapos ay magpapadala kami ng ilang mga tao sa kontinente at taga-manman. Kung mayroong anumang balita tungkol sa tunay na lupain ng Diyos, malalaman natin. Panipi. Tumingin si Elder Mosley kay Mateo at pagkatapos ay sinabi, sa pamamagitan ng paraan, nais mo bang humingi ng tulong mula sa iyong nakatatanda? Alam kong nagkaroon ng ilang mga salungatan sa pagitan ng dalawa at hindi sa mabuting termino, ngunit napakaraming taon na ang lumipas, hindi na siya magagalit sa iyo. Bukod sa, kung sasabihin mo sa kanya na mayroong balita tungkol sa tunay na lupain ng Diyos, naniniwala ako na ang iyong senior ay tiyak na interesado. Pagkatapos ng lahat, kung makakakuha ka ng tulong mula sa kanya upang malaman kung sino ang brat na iyon at kung saan siya nakatira, ang kalahati ng aming trabaho ay itinuturing na tapos na. Panipi. Ang aking senior. Ang ilang mga paalang na linya na nabuo sa pagitan ng mga browser ni Mateo at ang kanyang ekspresyon ay naging solemn. Natatakot ako na utusan niya ang kanyang mga tauhan na hampasin laban sa akin, at tiyak na hindi ako mag-iisa. Maliban kung pupunta kami sa isang mas malaking grupo. Hindi bababa sa 1 o 200 malakas na tao. Mas ligtas ito sa ganoong paraan. Panipi. Sige, pumunta tayo sa kanya ng daan-daang mga malakas na tao. Bukod dito, dapat tayong magpadala ng maraming mga tao upang sandutin ang tungkol sa bola ng bato. Panipi. Tumango si Elder Mosley at natapos ang pag-uusap. Ang karamihan ng tao ay nagpahinga ng ilang sandali bago sila nagpatuloy na magtapos, lumabas ng kagubatan. Lamang, kung ano ang gumawa ng Hall of Divine Royal na mag-atubiling nawala ng Jackie o ang kanyang koponan na tulungan na patayin ang mga hayop na halimaw at lumikha ng pagbubukas para sa kanila. Bago iyon, tumakas sila sa isang panaki na paraan at nakatagpo ng maraming mga halimaw na hayop. Nanawalan sila ng isa pang bilang ng mga kalalakihan. Sa kabilang banda, si Jackie at ang kanyang grupo ay nagtataglay ng kamangha-manghang kakayahan sa labanan. Kapag sila ay papunta, sila ay tumakbo sa isang mas mabilis na bilis. Kaya, nawalan lamang sila ng ilang mga lalaki bago matagumpay na lumabas sa Black Windy Island. Kabanata 1559. Ang isa pang ilang araw ay mabilis na lumipas. Si Jackie at ang iba pa ay sa wakas ay umalis sa teritoryo ng dagat at nakarating sa kontinente sa timog silangan ng Daxia. Matapos magpahinga ng ilang sandali, ang grupo ay nagpatuloy sa isang talakayan tungkol sa kung paano nila dapat ipamahagi ang mga nasamsam, pagkatapos ay ipinamahagi nila ang lahat ng mga nasamsam na nakuha nila sa buong paglalakbay. Ang mga taong mula sa pangalawa at pangatlong pamilya ay nagpapasalamat sa ekspedisyon sa itim na maangin na kagubatan. Ang paglalakbay sa Black Windy Island ay hindi lamang taksil ngunit puno din ng mga traps at halimaw na bits, at kung hindi ito para kay Jackie at sa iba pa, natatakot sila na hindi marami sa kanila ang babalik na buhay, at hindi man sila magkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang mga materyales sa Marshall at mapagkukunan mula sa mga nasamsam. Bagaman nawalan kami ng higit sa 10,000 kalalakihan, ang kinalabasan ay mas mahusay kaysa sa inaasahan namin. Nagtataka ako kung paano ginagawa ang iba pang mga koponan, lalo na ang koponan ng pamilya Hunt. Inatasan sila ng Bright Snow Mountain, at mas malapit ito kaysa sa Black Windy Island, marahil, bumalik na sila sa Daxia. Nagtataka ako kung ano ang resulta. Panipi. Nagsalita si Nash sa isip niya habang nag-iisip siya. Bueno,
Batay sa kung ano ang napansin ko at naintindihan ang tungkol sa estilo ng pamilya ng Pangangaso ng paggawa ng mga bagay, totoo na marami silang mga tao, at sila ay malakas, ngunit tiyak na kikilos silang magkahiwalay pagkatapos na magkasama ang bundok. Maaari pa silang lumaban at pumatay sa bawat isa para sa kayamanan. Bagaman ang itim na maangin na kagubatan ay mas mapanganib kaysa sa maliwanag na bundok ng nyebe, ang kanilang bilang ng mga casualty ay maaaring mas mataas kaysa sa atin. Panipi. Ang unang nakatatanda ng puting pamilya na si Kenneth White ay tumawa habang sinuri niya ang pag-uugali ng pamilya ng Pangangaso. Sa mapanganib na pagbiyahe sa itim na maangin na kagubatan, ang puting pamilya ay nag-ambag ng maraming at natural, nakatanggap sila ng mas maraming mapagkukunan at benepisyo. Ang mas kasiya siya ay ang bato. Si Ball ay kasama si Jack. Sa makatuwid, sa kanilang paglalakbay pabalik sa Daxia, kaligayahan, at kaguluhan ay nakabitin sa kanilang mga mukha, sila ay sumabog sa kagalakan at halos hindi maitago ang kanilang kasiyahan. Tama siya. Ito ang pinakamahusay at pinakamatalinong desisyon na ginawa ko para sa aking pamilya na sundin ang puting pamilya, Pamilya Cabello, Pamilya Lucas, at Pamilya Tudor sa mapanganib na itim na maangin na kagubatan. Pinakamahusay na desisyon kailanman. Panipi. Ang pinuno ng isang pangalawang klase na pamilya ay nagbigkas ng isang nakangiting mukha, ay arched niya ang kanyang kamay at yumuko kay Jackie at ang iba pang kilalang pamilya. Well, kami ay magbid sa iyo ng adyo ngayon. Young Master Jack, maraming salamat at inaasahan kong maghatid ka ng mabuting balita sa amin sa lalong madaling panahon. Panipi. Young Master Jack, aalis din kami. Inaasahan ang mabuting balita. Panipi. Ang mga tao mula sa iba pang mga pamilya ay naganap din matapos na magpaalam kay Jackie at iba pa. Ang lakas, at kakayahan ng Jack ay ganap na kumbinsido ang mga pamilyang ito at mga powerhouse, at marami sa kanila ang nagsimulang mag-flatter ng puting pamilya, na umaasa na ang puting pamilya ay mag-aalaga sa kanila sa hinaharap. Master White, Jack, aalis din tayo. Kapag ang karamihan sa karamihan ng tao ay halos nawala, si Alejandro, din, arched ang kanyang kamay at binati si Jackie at iba pa. Inaasahan mong pamahalaan upang suriin ang bola ng bato na ito at tuklasin ang paraan upang masira sa tunay na kaharian ng Diyos. Ito ay talagang nababahala at may problema kung hindi tayo makahanap ng isang paraan upang masira ang tunay na lupain ng Diyos sa pamamagitan ng bola na ito. Sa wakas ay nakakuha kami ng ilang mga pahiwatig tungkol sa tunay na lupain ng Diyos, at kung ang bola ng bato na ito, buntong hininga. Panipi. Master Cabello, huwag maging abala dito. Ang sinaunang pormasayon na iyon ay naiwan ng isang tao sa nakaraan. Ngayon na ang sinaunang pormasayon ay naaktibo, ang lokasyon ng 7 puntos na lumilitaw sa. Ang screen ay tumuturo patungo sa 7 panganib. Naniniwala ako na hindi ito nagkataon. At mayroong isang bola ng bato sa bawat 7 mapanganib na lugar. Tiyak na hindi ito isang pagkakataon na naniniwala ako. Panipi. Tiwala na tumugon si Jackie. Ang pinaghihinalaan ko ay ang sinaunang pormasayon ay maaaring masira ng isang tao na sadyang. Maaari bang hindi nais ng isang tao na malaman natin ang tungkol sa clue? O, marahil, ang sinaunang pormasayon ay nasira dahil sa mahabang panahon. Hindi ako masyadong sigurado. Panipi. Sige. Pagkatapos ay hihintayin namin ang iyong mabuting balita. Panipi. Tumango si Alejandro, at pagkatapos ay kinuha lamang nina Daniela at Helena na medyo nag-aatubili na iwanan si Jack, at ang iba pa at magkasama. Matapos umalis ang iba pang mga pamilya, tinawag ni Jackie ang kanyang lumilipad na taybak at dinala ang bahay ng puting pamilya ng pamilya. Kabanata 1560. Mommy, bakit hindi pa bumalik si tatay? Nasira na ulit ako sa susunod na antas. Tiyak na matutuwa siyang malaman kung kailan siya bumalik. Panipi. Sa isa sa mga patio ng puting pamilya, si Kylie, na naglaro ng ilang sandali, ay tumakbo sa Selena at Wine na may isang pouty face. Talaga, napakaganda ng aking maliit na Kylie. Panipi. Agad na naiilawan ang mga mata ni Selena matapos marinig ang mga salita ng kanyang anak na babae. Ang iyong tatay ay malayo sa loob ng 10 araw, dapat bumalik na siya sa lalong madaling panahon. At kung alam niya na ang aming maliit na Kylie ay nasira hanggang sa ika-9 na grade martial practitioner, malugod siya. Panipi. Si Kylie ay hindi kapani-pani walang talento, at masaya si Selena tungkol dito. Si Kylie ay napakabata at gayon pa man siya ay nasa ika-9 na antas ng martial na antas at malapit ng masira sa antas ng Grandmaster. Tiyak na makakamit niya ang mahusay na mga nagawa kung nagsanay siya ng husto. Hehe, kamangha-mangha rin si Mommy. Bumalik si Kylie. Pagkatapos ay tumakbo siya upang magsaya sa ilang iba pang mga bata sa patio. Say, nagtataka ako kung paano ginagawa ni Jackie at ng iba pa. Buntong hininga. Iyon ay isang napaka-mapanganib na lugar.
Panipi. Sigh. Tumingin si Selena pataas sa kalangitan at nagbuntong hininga ng malakas. Kung paanong ang kanyang mga salita ay nahulog hindi nagtagal, nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na nakasakay sa isang lumilipad na taybak sa malayong langit na patungo sa kanya. Ito ay lumilipad na taybak ni Jack. Ang paningin na ito bago pinasaya ni Selena ang kanyang kaluluwa. Bumaril siya mula sa kanyang upuan at sinabi kay Kylie, na naglalaro sa gilid, "Kylie, tingnan. Tatay ito." Bumalik na siya. Panipi. Baha ng sunshine ang malaki at magagandang mata ni Kylie sa sandaling narinig niya ang mga salita ni Selena. Agad siyang tumakbo at sumigaw, "Yay! Bumalik na si tatay! Bumalik na si tatay!" Panipi. Ang iba pa mula sa puting pamilya ay lumingon din sa langit at nakita ang lumilipad na taybak ni Jack patungo sa kanila. Ang kanilang mga espiritu ay lumilipad ng mataas at sila ay tumatalo na excited na parang si Jackie ay ang Santa Claus na nagdala sa kanila ng mga regalo. Maraming tao sa lumilipad na mga espada. Mukhang ang aming puting pamilya ay hindi nawala ng maraming tao sa oras na ito. Panipi. May isang tao mula sa karamihan ng tao na sinabi na may ginhawa na mukha. Sa oras na ito, ang flying sword ni Jack ay tumigil sa mid-air, na bahagyang nasa itaas ng patio ng tirahan ng White family. Lahat ng nasa taybak ay tumayo at lumapag sa lupa. "Master White, paano ito? Ano ang nangyari doon?" Panipi. Si Lancelot at ang iba pa ay agad na lumapit kay Nash at pinalilibutan siya sa gitna na may labis na kaguluhan na nakasulat sa kanilang mga mukha. "Hahaha. Oh my, marami kaming nakakuha sa oras na ito. Nagpunta kami sa Black Windy Island, at hindi kami nagdusa ng maraming mga casualty, halos 1,000 o higit pa. Nasiyahan kami sa kinalabasan." Panipi. Tumawa si Nash ng buong puso habang nagsalita siya. Gayon din, kamangha-mangha si Jackie. Hinawakan niya ang bola ng bato. Dagdag niya. Ang bato ng bato. Ang mga palitan ni Lancelot ay nakakagulat na nakagulat sa iba. Naguguluhan sila. Sinabi ni Nash sa karamihan ng tao ang lahat. "Oh, kaya mayroong isang bola ng bato sa loob ng bawat 7 mapanganib na lugar, Ham. Ang bola ng bato na ito ay dapat magkaroon ng maraming kinalaman sa kakayahang masira sa tunay na kaharian ng Diyos." Panipi. Ang isang matandang lalaki mula sa karamihan ng tao ay sumimangot at nahulog sa pagmumuni-muni. Ang pamilyang Hunt ay tunay na malambot at tuso. Alam nila na ang Black Windy Island ay ang pinakamapanganib na lugar sa labas ng 7 panganib, gayon pa man sila bilang isang malakas na pamilya na pinili na pumunta sa maliwanag na bundok ng nyebe at pinunta ka sa mga itim na hangin na isla. Gaano katarungan? Panipi. Sa kabilang banda, si Lancelot ay humahagulgol at nagbubulong-bulungan sa sitwasyon, pinapalakpakan ang kanyang kamao at mukha na nasusunog ng galit habang siya ay nagsalita. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.